dami-dami kasing mga fake news. Kaya minsan, ayan po, bibigyan po natin ng pansin yung mga fake news, mga disinformation, misinformation, upang sa ganun ay hindi pumalito ang ating mga kababayan. Isa pa, sa ating pag-uusapan ngayon na mga kabalbalan ng fake news na sinasabi natin, ipakita ko po sa inyo ha. Eto, matagal ko nang na-debunk ito eh. Pero ipinapakalat na naman. Ha? Ipinapakalat na naman po kasi nila itong video na to. This involves yung ano naman ito? Yung diskurso. Naging guest, lumang film na to eh. Lumang guesting ng yumaong Ferdinand Marcos, FM, si Apo Lakay. Pero ang ginawan po nila ng AI na audio. Ito po. Ginawan nila ng AI na audio at pinapalabas nila na ganito ang sinabi ni Apo Lakay. Hi, Mr. Leo C. Good afternoon po at maraming salamat sa pagdaan sa ating Facebook Live. Eto na naman. Ginawan po nila ng AI ito. I am very sure that this is AI. I-share ko po sa inyo at ipapakita ko rin po sa inyo yung original na video, original na clip nito upang sa ganun ay hindi po tayo mapariwara. I-share ko po sa inyo ha. Ito po galing kay Nestor Diano Covid Jr. Naku po. Patay tayo niyan. Kitang-kitang ebidensya niyan, ha? Ito. Nang sa ganon ay makita po ninyo. Yan. Ayan, sabi niya, BBM sa pulka sa lahat ng sinabi ng tatay mo. Look at all the backgrounds, ha? And all the gestures and all the kasuotan. And even, itong banda dito, ito yung sinasabi nila na prompter. Yan, teleprompter po yan. Play po natin ha. Nang sa ganon ay marinig po natin kung ano yung mga pinagsasabi na naman nilang kabalbalan. Ayaw makipag-debate sa kampanya. Ibig sabihin, wala siyang plataforma. Wala siyang alam kung paano maging presidente ng bansa. Hindi, influence peddler lahat yan sa Malacanang. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict? Ayan. Ayan ang mga words na isinama nila dyan. Ano po? Pakinggan po ninyong mabuti ha. Pakinggan po ninyong mabuti. AI ang boses na to or marami naman pwedeng di ba? Si Kawili ni Pumuseno nga kayang-kaya niyang gayahin ang boses ng Pangulong Marcos, ano? Pero ito po, this is an very old clippings. Ipakita ko sa inyo yung original. Walang degree. Kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat. Pansin ninyo kung synchronize yung bibig niya doon sa mga sinasabi niya? Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Ay kayo bahala sa buhay ninyo. Oo. Yun ha. Yun. Nakita ninyo. Ulitin natin. Lang sa ganon ay makita ninyo ang kabalbalan na naman na ito. Kung isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law. Yan ang sinasabi. Tagalog ha. Tinagalog. Okay. Pakita ko po sa inyo yung original na clippings nito. This was way back in, I think this was way back in 1983 or 82. Luma na, no? Lumang-luma na talaga. Ay, nako. Napakaluma na po ito. Ito po yung original na clipping niyan at ang pananalita po ni Pangulong Marcos ay ito po ay kanyang speech sa National Press Club ng Estados Unidos.
National Press Club po ito. Ito po ang talumpati ng Pangulong Marcos. This was way back in 10 years ago, sabi niya. Pero ito, matagal na itong pag-guest ni Yumaong Apolacay . Ito po yung original . Ito yung original. Lakihan natin at bigyan natin ng audio at nang sa ganun ay mapakinggan po ninyo. Now were more pronounced than in the devoted reportage by the American press on our country. This skein of the American interest of the American press notwithstanding, there is, I fear, some confusion in this country of what is happening in the Philippines today. It has been one of the shocks I encountered while preparing for my present journey, and also upon arrival here in Washington, to read in one of your outstanding papers a statement to the effect that the Philippines is still under military rule, which it is not, and that there is no civil. Sabi niya, which is that. So, malamang ito 1982 nga. Kasi 1981 nung tinanggal ang martial law, no? 1981. January 17, 1981 nung tinanggal ang martial law. Baka hindi po ninyo alam yun, ha? January 17, 1981, tinanggal ang martial law. The imposition of martial law was September 11, 1972. Yan. Kay Madam Vilma Alcantara, good afternoon po at kayo po'y napadaan din po. Patuloy po kayong makinig at manood po sa ating Facebook Live. Diyan po naman sa ating Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. So ito po. Government. Yan, Such misstatements, whether intended or otherwise, conveniently merge with more accurate reporting about the true situation in the country, resulting in much confusion and misimpressions about our country. Require. Yan. I-share ko rin po sa inyo ang link ng video na to at madali lang po ninyong makikita yan sa YouTube. At sa buong pagtatalumpati ng dating Pangulong Marcos, Yumaong Pangulong Marcos, dyan sa National Press Club ng Estados Unidos, ni minsan hindi po siya nagtagalog. Hindi po siya nagtagalog. Ito lang yung presidente na sinasabi nila na walang kodigo pag lalo na nung naging panauhin siya sa bicameral session ng Estados Unidos, ng Kongreso ng Estados Unidos. Talagang pinapalakpakan po diyan si Apolacay diyan sa bicameral US Congress. Eto, ginawa nilang Tagalog, mga bobo. Akala po ninyo, hindi natin makikita yung original na video. Anything is now possible. Pag sinabi mong may video, madali lang hanapin yan. Sa YouTube. Ito na naman po ang mga sinasabi nating mga kabalbalan ng ating mga etong mga kababayan natin. Ginagawa po tayong tanga at nakikita na nga natin kayong mga siguro mga 60s, no, katulad po namin, or early 70s or late 70s na pinanganak, ganyan po magsalita. Si Apolacay, hindi po siya nagtatagalog pag pumunta po siya sa abroad, pag meron siyang speaking engagement sa abroad. Yan. So now, we are calling the attention of NBI. Baka pwede ninyong tignan ang mga ito, peddlers ng mga fake news, peddlers ng disinformation, peddlers ng malinformation. Yan ang sinasabi po natin. Na ang mga kababayan natin na nalalason ang kanilang kaisipan dahil sa maling impormasyon ay hindi po nagkakaroon ng educated at masusi at magandang desisyon.